guys, magluluto tayo ngayon ng Chinese Adidas. Yung, alam niyo, yung napakalambot na Adidas na binebenta nila sa Chinese restaurant. Yun ang ating gagawin. So, ipapakita ko sa inyo ito. Ayan. Hugasan muna natin at tanggalan natin siya ng mga kuko. Ayan. Ayan. So, mano-mano natin siyang tanggalin yung kanyang mga kuko. Ayan. Ayan. Matyagaan mo lang siyang gagawin. Ayan. Okay, so ayan, natanggalan na natin ng mga kuko yung ayan, natanggalan na natin siya ng kuko. So ngayon, ibobold natin siya dahil meron pa siyang mga matitigas dito na hindi matatanggal yung balat na marumi. Ito ay maruming balat po, kaya kailangan natin siya i-bold. Ayan, bold muna natin siya para malinis. Bold muna natin siya para matanggal yung mga yellow na skin dyan na madumi. Basa na natin siya. Ayan, kailangan malinis siya ulit. Ayan, kasi kailangan natin ito i-remove itong ano, matanggal itong yellow na skin niya. So, ayan, kita nyo yung skin na tinanggal natin. Yung balat-balat nyo yan. Ayan. Ayan. So, malinis na yan. Ayan. So, klaro na malinis na siya. So, ngayon, ang gagawin natin next step. Ipiprito muna natin ito. Gagayahin natin ito yung Chinese restaurant. Yung merong Chinese restaurant na napakasarap ng kanilang paanang manok. Dahil na-drain natin at nalinis na yan, budburan natin siya ng SMG. At budburan natin ng all-purpose flour. Ayan. Para iprito natin muna siya at nang hindi siya magtalsik-talsik. Ayan. Ito yung kailangan gawin para ang ipiprito natin ay hindi magtatalsik yung kanyang mantika. Dito sa kawaling ito ay pinagprituhan natin ng luncheon meat. So dito na tayo magpiprito. Malinis naman po ang ating kawali. So maglagay tayo ng mantika at dito natin piprituhin yung ating paanang manok. So ganito na yung ating piprito. Nabudburan na natin siya ng all-purpose flour. Prito muna natin siya bago natin. Dahil mainit na yung ating kawali, maglagay na tayo ng paanang manok. Ayan. Dahan-dahan lang para hindi kayo talsik. At dahil kulang yata ang flour natin na inilagay, kaya medyo nagtalsik, kaya kailangan natin muna sa takpan. At dito naman sa ating pressure cooker, ganyan lang konti ang lalagay natin tubig. So habang inaantay natin magprito yung ating chicken feet, maglagay tayo ng isang chicken cubes, konting soy sauce, ayan, at konting vinegar. Balik pa rin na natin yung piniprito natin yung chicken feet. Ayan, hanggang mag-brown ito. Ayan, pagka-brown ay hanggang ito. Ayan. Ganito ang gagawin ninyo para pagka ilagay na natin siya sa pressure cooker, hindi siya magiging yung kanyang meat hindi malalaglag. Ganito ang tamang proseso para sa paggawa ng chicken feet ng parang as in nasa Chinese restaurant ka lang. Kailangan muna siyang iprito bago mo siya i-boil sa pressure cooker ng mga 30 minutes. Ayan, so ayan pa yung ating mga iprito. Medyo matagal lang ng konti pero mas okay naman po siya. Then dito naman ay maglagay tayo ng sugar. Add tayo dyan ng 2 or 3 spoon. Para maglaban yung alat saka tamis. Samahan natin ng konting oyster sauce. Ayan. 2 star anise powder, black pepper powder, and little bit crack powder ng black pepper, pirasong bay leaves. So ito okay na. Panguin na natin siya. Ayan. Basta naprito siya. Ginagawa natin to para ang purpose nito ay pag na-boil natin siya sa ating pressure cooker, hindi malalaglag basta-basta yung kanyang meat kahit na gaano siya kalambot. Ayan. Habang napiprito tayo, ay inaantay natin, ay maglagay pa ako ng atswete para sa dagdag kulay. Din ang turmeric powder kung meron po kayo. At kung wala naman po ay atswete ang lalagay natin. Haluin muna natin po, i-mix natin habang inaantay natin yung pritong chicken feet. Okay, so ngayon ay naprito na natin. Ganito na ang kahinat na ng ating gagawin. Ayan, okay na yan. Tamang-tama na, may pagka-brown na siya. So, ito na lahat yung ating naprito. So, ngayon, ilalagay na natin ito sa pressure cooker at iboboil na natin ito ng 30 minutes. Ayan. So, yan na. Hintayin natin ito maluto hanggang 30 minutes. Yan, saka natin takpan ang ating pressure cooker. Ayan. Dito naman ay maglalagay tayo ng 1 tablespoon ng cornstarch at konting tubig. Haluin natin ito. Para ito ay magsisilbing pampalapot. Hayaan muna natin ang ating pressure cooker na huminto ang kanyang pagpipol. Unti natin siyang bubuksan. Ayan. Ayan, i-check natin kung siya ay malambot na. Ayan. So, ngayon ay malambot na yung ating chicken feet. Ayan. So, ang gagawin natin, i-drain natin, ibubukod natin yung chicken feet sa kanyang sabaw. So, ito na yung ating binukod na ang chicken feet. At mamaya ito ay gagamitin pa rin natin. At dito sa ating malinis na kawali, ay ating pinainit na maglagay na tayo ng konting panggisa na oil. Pansin nyo guys, hindi ako naglagay ng rekado na sibuyas and yung ating bawang dahil ngayon ay iprito natin yung ating mag-ada tayo ng sibuyas sa kabawang. Hintayin hanggang sa mag-brown. Okay, so ayos na. Medyo brown na siya. Hintayin natin yung ating
Mix. Gisa lang muna natin siya. Hanggang naano na yung aromatic ng ating bawang at sibuyas. Dito naman i-add na natin yung kanyang sariling sabaw. Antayin lang natin ito hanggat sa mawala yung kanyang sabaw at masipsip niya ang kanyang mga lasa. Ayan. Antayin natin siyang lumapot. Check natin. Ayan. Lapit na. Ayan na. Ayan, magdagdag tayo ng cornstarch para mas malapot yung ating chicken feet. Ang gagawin natin dito ay talagang walang-wala na siyang sabaw. Ayan. Napansin nyo guys, kahit na anong boiled mo ay talagang hindi talaga humiwala yung meat sa kanyang buto-buto. Check na natin. Ayan, almost. Ayan, tignan natin ang konti pa. Okay, yun na to guys. Ayan, gusto ko merong konting sabaw lang siya. Mas masarap pag may konting naiiwang sabaw. Ayan, pansinin nyo guys, ganyan siya kalapot. Hindi humihiwalay ang kanyang meat sa kanyang buto-buto. Ayan, ganyan talaga yung ginagawa ng Chinese restaurant. Sarap. Ayan, ang lambot na yan.